talagang maglilinyahan yan. Kung ikaw ay kakampi ng administrasyon o hindi ka kakampi. Bihirang-bihira ng isang senador boboto batay sa ebidensya. Kasi kung batay sa ebidensya, absuelto na lahat yan. Absuelto. Kasi lahat ng mga demanda kay BP Sara ay wala talagang batayang legal. Confidential fund. Hindi pa nga pinal. Meron pang remedyo. Kung tama ang desisyon ng COA, may yung kanyang notice of disallowance na ginawa niya, di umanong pinal. Pinal sa kanila. Pero sa batas, hindi pa. So, premature. Ito naman sa grave threats, wala rin yun. Dahil grave threats from the dead. Galing sa patay. Yung pagbabanta. Yan namang sinasabing sedition, pupugutan ng ulo, sa isip lang yun. Sa isip lang yun. Hanggat hindi ka gumagawa ng mga akbangin tungo sa pagsasagawa mo ng krimen na nasa isip mo, hindi yung krimen yun. Kawawa talaga ito si Aling Clara. Nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Pag sinabi mong inuli, bakit mo huli na isang tao kung walang mandamyento de aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, pag sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, pag ikaw ay hinuli, o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang Tangier. Ang pagsampa ng kaso ay isang karapatan. So, hindi mo maaaring tanggalin sa isang mamamayan ang maghain ng kaso kung sa kanyang pananaw ang ginagawa ng dinidemanda niya ay labag sa batas. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung pinag-uusapan na kung may tinatago, wala. Since nandiyan na rin lang yan, hindi hayaan na natin ang ating legal system na gawin ang prosedimento sa isang kasong isinampa, meron ng preliminary investigation, at kung merong probable cause, i-file na sa court at magkaroon na ng pagbibista ng malaman na natin. Pero kung ako tatanungin yun, maliwanag ang nakalagay sa batas, sa bank secrecy law. Ang pagkakataon lamang na maaaring ilabas yung mga bank records mo, number one, kung pumayag ka, your own consent. Pangalawa, kung merong utos ang hukuman kaugnay sa isang kaso na kasama yung bank records mo. Pangatlo, sa panahon ng impeachment. Pero yung impeachment na ito, ang tinutukoy nito sa loob ng Senado, yung trial. Hindi yung dyan sa Committee on Justice. Hindi kasama yon, hindi bahagi yon. No? Sabihin niya, patat. Patas daw. Alam po ninyo. Kaya ang impeachment, kaya nang paulit-ulit natin sinasabi, it's a legal process but more on political process. Partisan yan. Talagang maglilinyahan yan. Kung ikaw ay kakampi ng administrasyon o hindi ka kakampi. Bihirang-bihira ng isang senador boboto batay sa ebidensya. Kasi kung batay sa ebidensya, absuelto na lahat yan. Absuelto. Kasi lahat ng mga demanda kay BP Sara ay wala talagang batayang legal. Confidential fund. Hindi pa nga pinal. Meron pang remedyo. Kung tama ang desisyon ng COA,
may yung kanyang notice of disallowance na ginawa niya, di umanong pinal. Pinal sa kanila. Pero sa batas, hindi pa. So, premature. Ito naman sa grave threats, wala rin yun. Dahil grave threats from the dead. Galing sa patay. Yung pagbabanta. Yan namang sinasabing sedition, pupugutan ng ulo, yun o, sa isip lang yun. Sa isip lang yun. Hanggat hindi ka gumagawa ng mga akbangin tungo sa pagsasagawa mo ng krimen na nasa isip mo, hindi ho krimen yun. O madalit sabi, kung talagang susundin mo yung ebidensya, dapat hindi na nga na maka pasa sa Committee on Justice. Kung susundin mo, hindi na dapat yan, kung may pasabot sa Committee on Justice, dapat yan, pagdating sa plenary, matatalo yan. Ha? Pero, hindi ho yan ang nangyari. Kita nyo, hanggang ngayon sa Committee on Justice, sige pa rin ang paninirang ginagawa nila. Sige, supina left and right dito. Tumatawag yung mga resource persons na irregular. Oh. Kaya, di ba sabi natin, tuloy-tuloy, moro-moro lang. Di nangyari na nga. Oh. Ngayon, wala pa silang recommendation sa plenary. Pag yan ay darating yan, magbobotohan at magbobotohan yan. Mananalo at mananalo yan yung required one-third vote. Hindi yung 250 noon. Dahil marami na nagbaliktaran. Pagdating sa Senado, maglilinya-linya na yan. Kung ikaw ay kontra o hindi ka kontra. Hindi o, maniwala. Anong ebidensya? Wala nang ebidensya eh. So, ano magiging batayan mo na kung anong ebidensya? Doon ako, hindi ko totoo yan. O na. Doon naman sa pangalawang sinasabi niya, sabi niya, hindi magtatagumpay yan ako. alam po ninyo. Itong si Senador. Kasama yan doon sa kuno mga panahon. Laban kay Marcos Sr. Yung mga nangyayari ngayon, yun din ang nangyayari noon. Sige, paano mo sasabihin hindi magtatagumpay kung totoo nga yung mga balita mo na mga may nanghihikayat diyan, sandata ang lakas. Ganun din ang ginawa niya noon di ba? Nagtagumpay nga kayo Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan. Yan ang team song mo kasama ka ni Ivy. At meron pa, di ba yung kahapon? Ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Yan. Yan ang aking reaction mo. Maring, gaya ng sinabi ko, di ba? Yung aking, ano ba Carlo, yung aking salitang yon sa interview ko sa isang stasyon. Nung huli kong makita last week, nagkaroon ng 1.1 million views. Kung sinabi ko, hindi natatakbo yan. Ayaw niya na masaktan ulit. Natalo na siya At saka alam niyang malakas si Daisara at mananalo. Pero, dahil yan sa survey na yan, baka mahikayat. Uy, pwede pala. Kasi, ang layo ni Daisara, 20%. 20% Diba? Siya 45. Diba? 45 ba? Ilan ulit? Ilan ang kanyang Ha? Ano dito, Attorney Sal? 46 si VP Sara, tapos siya 35%. 46, 35. O di ilan yun? 19%? Ang layo? 19 ba? O 20? Parang, mga more or less, Attorney Sal. Pagkatapos, ang undecided, ganun din, bilang. So, madalit sabi, pwedeng pag nag-decide yung 19%, pabor kay Inday, di si Inday na. Pero pag pabor naman kay Lenny, di si Lenny na. Pero ang problema, ganito. Habang totoo na nagpahayag na ng hindi pagtakbo, at sabi niya magko-concentrate na lang siya sa Naga bilang alkalde. Pero yung mga ganitong survey, pag ito nadagdagan pa ng validation ng ibang credible survey outfits like
SWS, ng PALS, kung para-pareho sila, talagang mahihikayat ito si Lenin tumakbo. Pero, ang problema, ang tao, pag pinagkumpara mo yung dalawa, mukhang ang magiging desisyon, mas papabor kay Inday Sara. Bakit kanyo? Unang-una, malaki na ang karanasan sa pamamahala, pamumuno ng Inday Sara bilang alkalde. Talaga nakita mo naman bilang alkalde ng Davao City, na-duplicate niya, talampasan niya pa nga yung accomplishments ng tatay niya. Masyadong istrikto, napatupad talaga ang bata. Pero doon sa Naga, bilang alkalde, ilang taon naman siyang alkalde? Magdadalawang taon na. Ako po'y taga ron eh. So nung huling bisita ko ron, na-shock ako. Kasi yung pong plaza ng Naga City, punong-puno na mga, nasira na yung ganda ng plaza. Tapos yung kalsada, main road, ubod ng dami, mga vendor, madumi, ang Naga, makalat, ang Naga, basura dito, basura doon. Jesus Maria Joseph Capo, paano ba ito? Kaibigan natin itong personal, si BP Lenny, dahil sa kanyang kabiyak. Pero paano ka naman matutuwa sa kanyang pamamahala? So ikukumpara mo siya ngayon kay Inday. Palagi na ako nagpupunta sa Davao, kitang-kita mo ang diferensya. Talagang wala eh. Iba, walang political will. Kasi kung may political will yan, dapat malinis na yung buong kalsada ng yung main street dyan sa Naga. At saka sa plaza, napakaganda na sana. Hindi, talagang it's so chaotic, it's so crowded, it's so dirty. So doon lang magkakaproblema ka na eh. Makikita mo na yung diferensya. Pangalawa, pareho sila naging cabinet member. Ito si Inday Sara, matagumpay na naging Secretary of Education. Talagang pinatupad niya. O ito naman si BP Lenny, nung kasama namin sa kabinete, hindi po ba, nandun siya sa loob pero binibira niya administrasyon kaya natanggal siya. Tapos kinuha na naman siya uli, bulilyaso na naman. Kaya makikita niyo talagang malayo. Kaya yung mga 19% na undecided, pag yan sinuri nila, pinag-aralan nila, wala, bumunta yan kay Inday Sara. Kaya, ako naman, kasi ang dami nagtatanong, bakit ba sa Metro Manila natatalo si BP Sara sa rating? Pero sa Metro Manila, tinatalo siya. Bakit? May nagsabi ko sa akin. Sabi nga, sa totoo lang ako kay Inday Sara. Kaya lang, sabi niya, may mga nagsasalita dyan na kampi ni Inday Sara na sa kanilang pamamaraan ng pagbatikos, ng pagdepensa kay Inday Sara, nata-turn off ako. Marami yung gano'n na bakit naman? Kasi sa halip na makakuha ng suporta, mai-alienate nila dahil sa pamamaraan nila, mura dito, mura doon, personal lang atake, and so forth and so on. O kaya siguro, sabi ko, dapat makita rin ng mga nagtatanggol, mga kakamping ni Inday Sara, na kailangan inclusive tayo. Huwag kayong exclusive. Kayo'y mamingwit ng parang mangingisda dyan sa dagat nang makukuha nyo para dumami ang kakampi. Palaging mahinahon lang po ang pagtatalakay ng mga issue. marami silang kinakabwisitan eh. Ubo daw nangyayabang. Kung ano ng mga salita, puro lang naman daw mura. Wala raw paliwanag na matino, na dahan-dahan, na sinusuri. Kaya daw, yung mga gusto, magkakampi kami, pero ayaw na namin tuloy. Mga ganun ba? Ganun mga estilo. Sa akin naman,
on both sides. Yung mga inireklamo, dapat baguhin siguro niyo yung estilo nyo. Kayo naman mga nagreklamo, you have to go beyond also your bias. Kung nabubwisit kayo doon sa nagtatanggol, huwag nyo na, huwag nyo na intindihin, just ignore, huwag na lang kayo makinig. Pero manatili kayo doon sa paniniwala nyo na si Inday Sara ang magandang choice bilang presidente. O, ganun dapat. Pero sa tingin ko, malayo pa eleksyon eh. 2 taon pa, marami pang mangyayari. Baka yung rating na 20% o 19% ang layo baka umakyat pa na umakyat yan. Kasi alam niyo ang mga Pilipino, habang inaapi nyo ang isang Pilipino, yung kapwa niya Pilipino na mas marami ang bilang, kinakampihan yung inaapi. Right now, talagang aping-api ito si Inday Sara. Aping-api si Presidente Duterte. Kaya, naroon ng simpatiya. Sa tingin ko, lalong tataas yan. Pag dinudurog nyo ang mag-amang Duterte, lalong aakyat ang kanilang suporta at simpatiya. Okay, pero kung gusto niya naman na talagang mapadali at matuloy na ang inyong pagbagsak, hindi ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Kawawa talaga ito si Aling Clara. Nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Pag sinabi mong inuli, bakit mo huli na isang tao kung walang mandamiento de aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, pag ikaw ay hinuli, o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang Tangier. Sige pa rin. Kawawa naman. I really sympathize with this girl. Anyway, ang ano bang nangyari doon sa kay Saldico? Siguro pinigilan siya doon. Nung pumasok siya, baka nagkaroon ng problema doon sa travel papers niya. So, pinigilan muna siya siguro. Kasi pag pinigilan ka, parang ang dating dinitain ka for a while to check on your papers. Kung inabot ng isang araw yon, di parang ang dating nahuli ka, inaresto ka. Oh. Siyempre, yung nagbigay naman ng impormasyon kay Presidente Marcos Jr., tuwa naman siya. Hindi ko lang malaman kung totoo yung natutuwa o hindi. Kasi hindi mo talaga alam kung ano ang tunay na script ng mga taong nasa likod ng pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Marami talagang mga senaryo dyan. Hindi mo alam kung totoo na dinidemanda, nagkaroon ng whole departure order, sigurado ng ipakukulo. Lahat ng yan, yun ang inilalarawan nila. Pero kung susundin mo yung mga nakaraan, yung mga dating mga pangako na napako, mga ngayon ng bigas, 20 per kilo, walang nangyari doon. Lahat ng mga pinangako niya. Di ba? Ano man tawag mo doon sa bago dumating ang Pasko, may makukulong dito. Walang nangyari. Lilika ako ng ICC para malaman ang katotohanan na yun. Pinagtakpan, kaya pala lumika ng ICC. Madalit sabi, hindi na ho natin talaga alam kung ano ba talaga. Ang tingin natin, dalawa lang yan. Either this time totoo na ang mga pinapakita sa atin. Kaya naman, totoo, nakikita nating larawan. Pero sa likod niyan, meron silang script, drama, didemanda, maghahain ng
Mahinang kaso, makukulong sandali, i-release, pagkatapos, eventually, ma-shelter. O, di, wala rin nangyari. Kaya sa ngayon, tinitingnan na lang ho natin na mag-antay na lang tayo. Kaya ikaw, Aling Clara, kawawa ka naman. Ikaw lahat ang nag-a-absorb ng mga kasinungalingan ng mga principal mo. Ito to ang Secretary of Justice na ito. Sa totoo lang, ko lang narinig ang pangalan niya. Hindi ko maintindihan kung paano siya napunta dyan. Siguro ito yung mga dating assistant sec, ni Jose. Basta walang statue nitong taong ito. Pagkatapos, yung ginawa niya pa pagpunta sa SEC, di ba, nabasa natin sa diary, laki ng delegasyon pala nito. Nagpunta ron, hindi pala nila alam exactly kung ano ba talaga nangyari dito. Nandun nga ba? Nakadetain nga ba doon? At gagawa sila ng paraan. Madali sabi, napaso sila. Hindi nila ngayon malaman. Kaya kayo, hindi pala na-arrest. Hindi pala. Pero wala na doon. Para pareho na sila ni Clara. Para mga headless chicken itong mga ito. Nakakaawa naman sila. Yan ang sinasabi natin. Ginawa niyong junket. Pumastos ng taong bayan na naman sa inyo. Pupunta kayo doon. Hindi ko nga maintindihan. Bakit kailangan pa yung Secretary of Justice pumunta ron? Pwede mo namang iutos lang. Gusto rin pagpakasarap. Nakatikim eh. Yan ang problema. Yung pag nakikita niyo yung mga principal na nagpapasarap sa kanilang mga buhay, nagbabiyahe rito, biyahe doon sa gastos ng taong bayan. Gumagaya na rin sila. Yan ang nangyayari sa pangkasalukuyan dispensation. Kaya ang tao nagagalit eh. Lalong nagagalit ang tao. Well, ang ang naglabas ng order ay isang hukuman. At alam naman natin, ang hukuman ay merong mga sinusunod na kaparaanan sangayon sa dinidikta ng batas. At apparently, naniniwala sila na kailangan pigilan ang kanyang pagbiyahe at kailangan i-freeze ang mga assets ni Senator Chis Escudero. Sa akin, hindi sa totoo lang, hindi talaga natin malalaman ano ba talaga ang katotohanan. Ang pinag-uusapan lang naman, maaari bang ginawa niya yung krimen na yan? Merong mga ebidensya na maaari. Hindi yung pwede, hindi yung sigurado. Kaya mas maganda talaga yung hukuman ang lumitis sa kanya at maalaman natin kung ano talaga. Diba? Maghintay na lang po tayo. Huwag na muna tayo magbigay ng mga premature judgment. Kasi kaso na nga nasa hukuman na Hayaan na natin muna ang hukuman. Anyway, dyan naman doon sa hukuman sa Sandigan Bayan, marami ng beses na yan ay nagbigay ng kaparusahan ng conviction pero binabaliktad ng Korte Suprema. So, madali sabi, kahit na magkaroon ng conviction, kahit sino nga akusado niyan, hindi tayo nakakasiguro na yun nga ang tunay. Kasi pag dumarating sa Korte Suprema, binabaliktad. Meron din mga na-appear. Pero hanggat hindi natin nakikita yung pinal na desisyon, kaugnay sa isang akusasyon na nagnakaw ka ng pera ng bayan, siguro, we have to reserve our judgment. Ang magiging problema lang, ang taong bayan kasi, dalang-dala na sa mga pagbabalat kayo ng mga politiko at nakikita sa mga galaw nila sa kanilang buhay ang karangyaan na hindi naman nila nakita nung wala pa sila sa serbisyo. Hindi po ba? Kaya, ang judgment nila, pag lumabas, nag-explode ang isang anomalya involving them. Nandun na kagad. Naku, hindi ko na nga ba, magnanakaw din ito. Yan ang magiging problema ng mga akusado. Ang perception, kahit wala pang paghahatol, guilty na sila. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala,
well, dako na po tayo sa mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May mga ilang hindi natin nabasa kahapon, Attorney Sal, at bibigyan natin ng pagkakataon na mabasa yung kanilang komento. Ito from Carl Kendrick Sosa. Attorney, may tanong siya sa iyo. Attorney, bakit hindi nyo po kinasuhan si Trillanes noon? Kasi yung yung inakusahan niya, hindi naman nagpadimanda. Recently lang, di ba, nung natatanda mo, nagpo-programa ako sa aking TikTok, biglang tumawag si Presidente. That was last year. Sinabi niya, demanda mo na ito. Kasi pag hindi ko pa ito i-demanda, hindi titigil ito eh. Hindi niya na nga dinimanda nung 6 na taon na nakakaraan. At sa tingin ng iba, yun ang pagkakamali. Bakit di mo kasi dinimanda, pinabayaan mo ganyan. Mabait nga ito si Presidente. At saka ang feeling niya noon, wala namang naniniwala dito sa bukoy na ito. Pa didemanda ito. Napatunayan naman, yung sinasabi niya 210 something million peso. Wala naman doon sa bangko. 16,000 lang ang pera ni Presidente Duterte noon eh. Kaya hindi niya pinansin. Pero dahil nga sunod-sunod na mga pagsisinungaling nito, kaya hindi nga, ang dami ng demanda sa kanya. Kasalin na nga doon si VP Sara, Attorney Sal. Oh yeah, pati lahat yan. Lahat ng mga siniraan niya doon. Maghahain ng demanda. Yan. Ito naman po, komento from Fight C. Kung ayaw nilang magbiyahe si VP sa ibang bansa, iuwi nila si former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Noong hindi pa nadala sa Netherlands si Tatay Digong, sa Pilipinas lang umiikot si VP. Yan. Unang-una, bago ka makalipad, labas ng bansa, humihingi ka ng permiso. At ilalagay mo doon ang mga kadahilanan. Ang napakalon na pinayagan nila, kaya lang dumating late na, ibig sabihin, okay, yung kanyang mga kadahilanan kung bakit sila labas. Ayan. Ito naman po from Odanil Esnobil. Attorney, pwede rin bang sabihin na mas malakas o magaling ang mga abogado ng kabila? Kasi parang sila ata ang pinakinggan doon sa appeal chamber ng ICC. Not necessarily. Kaya lang pinaliwanag natin sa inyo, may mga political considerations yan. Kaya hindi yun nakikita yan. Kung sa galing ang pag-uusapan, malayong magaling yung defense lawyers, Presidente Duterte. Pero nga, iba ang may kompleksyon ng politika rito eh. Meron ding problema ang ICC. Na pag yan nirelease mo si Presidente Duterte, wala na silang hahawakan ng kaso. Wala na silang dahilan para manatili dyan ng bilang International Criminal Court. Di ba, nagkaklasa na nga ang mga ayudang binigay sa kanila ng Presidente ng Estados Unidos o ng gobyerno ng Estados Unidos. Katunayan, nagbigay na mga sanctions. Ang travel visa yan, pati mga assets nila, freeze. May malaking problema sila eh. Kaya hindi yun nagiging batay sa ebidensya, kundi batay sa survival nila ang nagiging desisyon ng International Criminal Court. At kaya, in the process of surviving, it has assaulted national sovereignties, as I said in my column. Kasi pinakikialaman nila kahit na hindi miyembro ng International Criminal Court. O hindi ba yung ang unang isa sa mga mabibigat na akusasyon sa kanila, tinutugis lang nila yung mga nasa black race. O para pasinungalingan nyo, ginawa nila, naging sila ng warrant of arrest kay Vladimir Putin na puti. Kay Netanyahu na puti. Yung Defense Minister niya siya na puti. Madalit sabi, habang pinapasinungalingan nila, hindi kita mo naman mga puti. Oo nga. Pero ang problema, hindi naman sila mga miyembro. O di ganun pa rin yun. Inassault mo pa rin ang kasarilan ng mga bansang ito sapagkat hindi nga sila miyembro. Kung doon nga sa miyembro, hindi ka basta makakapasok. Kailangan i-determine mo na muna kung may kakayahan o wala. O kung may kakayahan man, ayaw nila. Ito,
Hindi na nga miyembro, so wala ka talagang pakialam sa kanila. Pero nag-issue ka ng warrant of arrest. O, di sinisira mo. Sinasalakay mo. Mm. O kaya questionable talaga. Kaya di ba sa isang article ko, i-abolish mo niya yan. The reason for its being can no longer exist. Kasi kaya yung ginawa, yung mga bansa, nagtayo ng ganitong court para as a last resort, remedyo dun sa mga walang niyang mga tiwaling magnanakaw na pumapatay sa mga kababayan nila, Mm. sinisira ang mga karapatan dahil hindi nila magawa sa kanilang bansa. Ay hindi eh. Sa halip na magbigay ito ng katarungan, eh siya nga gumagawa ng kawalan ng katarungan. Sa halip na magbigay ng kapayapaan, siya ang gugulo kasi sinasalakay mo ang mga soberentiya ng iba't ibang bansa dahil hindi naman mga miyembro.